Tsapwera na ako ng anak ko para lang sa babaeng yon. Ngayon ako pa yung lumalabas na masama sa paningin ng anak ko. Ano bang ginawa ko to deserve this? Because I really don't understand. I do not deserve this. Alam mo, Celine, hindi ko kasi gustong nakikitang nahihirapan ka. Alam ko, mahalaga rin sa'yo si Bettina. Sana naintindihan mo rin na kailangan ko si Mami at Daddy. Kailangan ko rin yung mga kapatid ko. Huwag mo lang akong iwan. Don't leave me. Huwag kang mag-alala. Di ko hayaan madlang ulit si Mami. Huwag mo naman ganyan si Darling. Tumutulong lang siya yung tao. Siya pa talaga kinampihan mo? Kevin, I'm sick. Ka nang babalik dito. Umalis ka na. Tindihan mo. Ka nang magpapakita sa amin. Sakit. Fairness doon sa anak mo, hinintay ka talagang makatulog bago siya umalis. Nangako siya sa akin, bibigyan niya ako ng panahon. Eh, paano kung magkatungan niya ni Bettina? Magpapagaling ako. Ngayon pa na pinaglalaban ako ng anak ko at gagawin ko lahat para mas gustuhin niya na makasama ako kesa dun sa Bettinang yun. Hindi pipiliin ni Ate Celine si Josephine over Mom. What are you talking about? Bakit mo inayaang mo si Mami mag-isa? Tapos nag-stay ka dun sa Josephine yun. Alam ko na ngayon kung sino yung pinili mo. Alam ko na ngayon kung sino yung kinakampihan mo. Hindi totoo yan! Wala akong pinipili! Alam mo, hindi mo ako i-judge kasi wala kang alam sa nararamdaman ko dahil isa lang ang nanay mo! Ano pa to? Bakit kayo nag-aaway? Bakit pati mga kapatid mo inaaway mo? Wala akong ginagawang masama! Mommy! Huwag mo na siyang matawag-tawag na Mami! Edwin, stop it! Ano ba? Magkakapatid kayo. Hindi kayo dapat nag-aaway. Ate, nagkaroon ba kayo pati ni Mami? This is adult stuff. Huwag ka muna makisali. Hello, Celine. Hinahanap ka ng nanay mo eh. Hindi ako makakapunta dyan ngayon. Celine, ang sagot-sagot ng aking binti at tita. Ma, may commitment ako kay Mami eh. Ma, ano nangyayari? Mami, nahihirapan si Mama. Nahihirapan din naman ako eh. Pero hindi na kita pahihirapan mag-desisyon. Do what you think is best. Mami, papalik ako. We'll celebrate your birthday together. Thank you for your help. Mahimbing ang tulog ko. Hindi ako yung tumulong sa'yo eh. Si Darling. Fine. Si Darling na kung si Darling. Trinato ko niyang maayos ate. Yun lang igaganti mo sa kanya. Nunumbat ka ba? Oo. Ate Olga, unting respeto naman kay Darling. Mami, what's wrong? Ano, si Ate Celine naman ba to? Pinagpalit ka na naman niya dun sa babaeng yun? Pwede ba, Edwin? Huwag mo nang gatungan. Totoo lang naman yung sinasabi ni Edwin, darling. Pinagpalit na ako ng ate mo sa Josephine na yon. Hindi totoo yan. Pati ikaw, nabilog ka na rin ng Josephine ngayon? Naniniwala ka na totoong nagbago na yung babaeng yon? Ano pinakain sa'yo ni Celine? Na pati ikaw, na dagot laman ko, pinagtatanggol na siya. Na pinagpapalit na rin ako. Hindi totoo yan. Ang sa akin lang naman, intindihin lang sana natin si Ate Celine. O di ako na. Ako na ang hindi nakakaintindi. Ako na ang hindi nakakaunawa. Ako na ang masama. Alam mo, wag mo nang hintayin dumating dito si Celine. Kasi sigurado naman ako hindi siya makakapunta dahil sobrang busy nun sa birthday party ni Bettina. Kahit birthday pa ni Bettina o libing pa niya, wala akong pakialam. Basta, hindi na pwedeng suluhin yung anak ko. Bettina, uminom ka na naman. Akin na yan. Ano ba? Pabayaan mo nga ako. Bettina, nagka-problema ka na nun sa pag-iinom. Huwag mo na simulan ulit. Pag umalis po tayo dito, saan po tayo hanapin ni Daddy? Oh my God, Mom, ayoko maging homeless. We have to do something. Shut up! Pare-pareho na tayo walang magagawa. Tingnan niyo na lang kasi ako! Mami? Leave me alone! Mami, lasing ka na. Hindi mo na kaya. Ano? Mami, tama na! Ano ba? Pwede ba pabayaan mo na lang ako? At paano naman kami, Mami? Pababayaan mo na lang kami? Kami na lang makaharap sa lahat ng problema dito? Hirap na ako. At hindi ko kaya maging magulang sa mga kapatid ko. Mami, kailangan ka namin. Mami, kailangan kita. Kailangan kita, Mami. At anong gusto mong gawin ko, Arthur? Magmokmok dito sa bahay? Mag-intay kung kailan dadating ang anak ko?
Kung dadating siya, kung babalik pa siya. Alam mo, Arthur, ang hirap ng ginagawa sa akin ni Celine. Tuwing tumutunog yung cellphone niya, natatakot ako. Tuwing aalis siya dito sa bahay, alam mo, nagdurugo yung puso ko dahil natatakot ako dahil baka minsan isang araw, hindi na lang siya bumalik sa atin. Tuluyan na siya maagaw ng Josephine na yon. Hindi ba effective ang gamot sa nanay mo? Baka kulang. Alam mo, tingin ko nga may bali si Mama sa buto kaya ganun kasakit ang nararamdaman. Oh, saan ka pupunta? Akala ko ba masakit binti mo? The wonders of medicine. Nakakalakad ka na pala eh. Tatagalan pa pala bago siya makalakad. Kawawa nga si Mama eh. Alis na ako. Naiingat ka? Sige. Bettina, hindi mangyayari yun kung susubukan natin siyang intindihin. Ba't di natin siya pagbigyan? Hayaan natin siya tumalo kay Josephine. Ma? Ma? Hindi naman ako nabalian ng buto, hindi ba? Diyos ko naman, sayang naman to. Bibili-bili pa tayo nito. Ma? Ma? Hindi yan masasayang. Akin na yan. Akin na. Akin na. Nakakalakad ka na eh. Para mas maging mukhang kaawa-awa ako, no? Tsaka para mas mabilis pumunta dito si Celine. Ma? Ma, ba't nakatayo ka? Di ba masakit yung binti mo? Ayun na nga yung sinasabi ko sa kanya kanina. Pa, ang pilit-pilit niya. Nawala lang ng sakit ng konti. Gusto tumayo na, hindi pa naman siya magaling. Eh, masakit na naman, anak eh. Ano ba kasi sabi ng doktor, Ma? Ayun na nga, ang sabi, nabalian siya ng buto. Masyadong masama yung pagkakabundol sa kanya eh. Kaya medyo matatagal pa yung paglalakad niya. Pasensya ka na, Celine, ha? Gusto ko talagang makatayo para hindi na ako maging pabigat sa inyong dalawa ni Vanessa. Hindi ko pa pala kaya. Ma, wag mo nang isipin yun. Okay, magpahinga ka, magpalakas ka. Kagaling ka rin at babalik ka rin sa dati. Gusto ko talaga yun, Celine. Para magkasama tayo lagi. Siguro, mas gagaling ako ng mabilis kung lagi kitang makakasama. Kaya pwede, huwag mo akong iwan. Kapag pinabayaan natin si Celine, tuluyan ang malalapit yung loob niya sa babaeng yon. And what happens after that, ha? Ikaw naman ang pilit aagawin sa akin ni Josephine? Kalokohan yan, Bettina. Alam mo yun. Pero yun ang pwedeng mangyari. Kaya hanggat makakaya ko, hanggat sa abot ng makakaya ko, pipigilan ko si Celine na mapalapit sa babaeng yon.
Ma, kain ka. Kailangan mo na bang umalis? Oo, Ma. Baka hinihintay na ako ni Mommy. Sabi ko sa kanila, I'll join them for dinner eh. Sige, kung kailangan. Kaya lang, baka sumakit na naman yung binti ko. Tapos mataranta na naman si Vanessa dahil hindi niya alam kung paano niya ako tutulungan. Ma, kung pwede lang hindi ka iiwan. Kung pwede lang na naiintindihan ni Mami yung sitwasyon. Pero ayoko kasing masaktan siya. Ayoko naman na isipin niya na pinagpalit ko na siya. Pero Celine, akala mo ba hindi ako nasasaktan tuwing umaalis ka? Nahirapan din ako. Sa pilit kong iniintindi ang sitwasyon mo. Ang sitwasyon natin. Ma, kung si Mami sana naiintindihan niya, magiging madali lahat to. Ano bang gusto mong gawin ko? Celine, I'll do anything. Kung kailangan kong kausapin si Bettina para maayos natin ang magiging setup natin, gagawin ko. Gagawin mo yan? Of course, gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak. Kung kailangan kong lunukin yung pride ko, gagawin ko. Para lang makasundo na yung mami mo. Totoo yung sinabi ni Josephine. Ampun namin si Celine. Ano, Daddy? Magsalita ka! O magsisinungaling ka na naman! Pagbigyan mo naman kami ng daddy mo. Pagbigyan mo kami punan niyang pagkukulat na nararamdaman mo. Pagsasama-samahin namin lahat ng pagmamahal namin, pati ng mga kapatid mo, para lang maramdaman mong buo ka bilang isang tao. Alam ko wala siyang kasalanan sa ginawa ni Arthur at saka ni Josephine, pero hindi ko matanggap. How can you say na maramot siya? Kung may maramot dito, hindi si Mama yon. Ikaw yun, Mami! Ikaw yung maramot dito! Mami, nahihirapan si Mama. Nahihirapan din naman ako eh. Pero hindi na kita pahihirapan magdesisyon. Do what you think is best. Mami, tama na yan. Oo nga, Mami. Pagdating ni Ate Celine, masasad yun pag nakita niyang ganyan ka. I don't care what she thinks. Nakalimutan niya na ako. Nakalimutan niya na yung birthday ko. Huwag na kayo umasang darating pa yung ate niyo. Bettina? Umiinom ka na naman? Dad, ayaw niya magpaawat eh. Bettina, please, huwag mo hayaan ang sarili mo. Bettina, nandito kami. Mga anak mo. Nandito lang kami naghihintay at nagmamahal sa'yo. Si Edwin. Darling, si Faye, ako. Bettina, please, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Bettina. Celine?
miss it for the world. Thank you. Kaya nga, Mami, gusto ko maging maayos ng lahat. Ako rin, alam mo, yun din ang gusto ko. Ayoko na mag-away tayo. Ako rin, Mami. Kaya naisip kong sana ayusin na natin yung tungkol sa atin ni Mama. What? Bettina, gusto ko magkasundo na tayo. For our daughter's sake. Hindi ako makikipagsundo sa'yo. Mami, ano ba? Hindi mo nakikita may pilay si Mama? Wala akong ginagawang masama sa kanya. Ang kapal din naman ang mukha mo pupunta dito, Josephine, no? Hindi pa ba sapat sa'yo? Inaagawan mo na nga ako ng panahon sa anak ko. Pupunta ka pa talaga dito? Bettina, gusto ko lang naman talaga magkaayos na tayo. Nahihirapan na si Selena. Aawa na ako sa kanya. Ba't anong pinapalabas mo? Hindi ako naaawa sa anak ko. Hindi ganun. Ganun yan, Josephine. Akala mo ba hindi ko alam itong ginagawa mo? Nagbabait-baitan ka lang. Nagpapaawa ka kay Celine. Tas ano? Para kampihan ka niya? And sooner or later, ano? Aagawin mo siya tuluyan sa akin? Wala akong intensyong agawin si Celine sa'yo. Sinungaling ka. Mami, tama na nga. Mami, maayos kaming nagpunta dito. Gusto kong kausapin ni Mama ng maayos. Para tuwing pumupunta ako sa kanya, hindi ka magagalit sa akin. Pero anong ginagawa mo? Inaaway mo pa rin siya. When have you ever become confrontational, Mommy? Hindi ko ang Mommy na kilala ko. At ano? Siya ngayon ang ulirang ina? Para sa'yo? Mami, wala akong sinasabing ganon. Celine, tama na. Huwag mo na sagutin, Mami mo. Shut up, Josephine! Mami! Tumigil ka na sa pagpapanggap! Hindi ka mabait na tao! Never fat girl. Kung ano naman siguro sinabi niya kay Kevin para magalit sa akin yung kapatid ko. Minsan lang nakatulong, kala mo naman napaka-espesyal na ng ginawa niya. Hindi pa ba special ang ginawa ni Darling? Gumaling na ang mga sugat ng... Sama ba talaga ako sa kanya, ha? Sobrang sama. I mean, what's your name? Darling. Darling. Of course I cannot call you darling. I call my friends darling. And you are not my friend. Hoy, Inday! How dare you do that to me? Ha? Ang lakas na loob mo sa pawan ako, backup singer ka lang. Hoy, babae! Ayoko nang marinig yung boses mo kahit kailan, ha? At kung nangangarap kang maging singer, kalimutan mo na lang. Dahil wala kang talent. Kevin, may ginawa yata ang ate mo kay Darling.
nabanggit niya na nasa kondo niya siya. Hindi pa nga humuhupa ang side effects sa katawan ko ng chemo. Sumisira ka na sa usapan natin. Ate, aksidente lang ito nangyari. Fine. I trust you. Pero itong babaeng to, I'm sure sinadya niyang magkita kayo. So, Olga, hindi na po talaga kami nag-uusap. No, just leave. Leave us. Alam mo namang may sakit ako, sinistress mo pa ako. Ikaw talagang dahilan kung bakit ako nagka-cancer eh. I'm sorry po, Miss Olga. I'm sorry we ever let you in our life. Di ba naman siguro uli ang lahat para magkaayos kami, di ba? Gusto ko lang talaga magkaayos tayo. Anak natin pareho si Celine. Gusto ko magkaroon tayo ng kasunduan. Pareho natin siyang mahalin, di ba? Never akong makikipagsundo sa'yo. And I will never talk to you. Kaya pwede ba? Lumayas ka na. Umalis ka sa pamamahay ko. Leave my house, leave my daughter. Leave us alone! Leave us alone! Mami, tama na! Mami, tama na! Kevin, buti naman dumating ka. Kung problema ka sa bahay eh. I really needed company. Kaya alam, baka magalit yung ate mo. Actually, siya mismo nagpumilit na puntahan ka namin. What? Ate. Miss Olga? Alam niyo, hindi ko akalain mangyayari ito sa amin ng ate niyo. Family pa rin naman tayo eh. Pwede pa rin tayo mag-celebrate ng birthday mo. Oo nga po, Mami. Wala tayong dapat i-celebrate dahil wala na ang ate Celine niyo. Iniwan niya na tayo! Iniwan niya na tayo! What's wrong, Celine? Panaginipan ko lang si Cardo. Paano kung may gawin na naman siyang masama sa atin? Ito yung address ni Josephine Carter na pinapahanap ko sa akin. Madalas magawin si Celine dyan. Maasahan ka talaga. Okay to. Akin na lang to, ha? Sige, basta ikaw, wala problema. Maganda ang mag-inang Josephine tsaka Celine na yan. Matitikman na nila rest ba ko ngayon.